Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa isang area na sinusurvey natin at nag-conduct tayo ng remapping. Dito lamang sa Mindanao area dito buddies. Discreet natin ang place para sa safety ng team. At maraming salamat kay sir na nag-invite sa atin dito sa kanyang lugar. Sinusurvey natin kasi nga may history ng Japanese encampment at may mga tinatawag na tayong mga remarkings ng mga retrieval companies. Ngayon buddies, kasama natin ang Team Tala. Team Tala, Bansay! Bansay! So, ito yung mga fighters natin dito, mga malakas, makukay. Saka may alam na rin sila sa mga sikreto ng remapping, no? Someday may remapper na dito na mapasahan natin ng mga knowledge na nakukuha din natin sa ating mga friends o mga mentors natin. Okay? So yun buddies, kung napansin nyo, may hukay na kami. Yan. Itong ginagawa talaga namin. Mayroon kaming trenching or test digging para to prove, kasi we are doing scientific method and engineering method sa pag-trace ng layout ng Japanese Treasure Boreal layout. Kaya sa pag-trenching, malalaman natin dyan ang mga confirmation markers. Okay. Bago natin i-explain yan, ang bakit naghukay tayo, tingnan muna natin ang proper na setup ng hukay. Okay. Ito siya, bakit hindi namin tinanggal ang lubid para makikita gaano kalaki ang shaft natin or ang opening. Kung sa mining pa, ano yun bro? Sa minahan? Portal. Portal. Okay. Alam ni bro yan dahil expert siya sa mining company. Okay. So, ito siya, may sukat na 5x5. Standard yan na sa mga Japanese operation nga is 6x6 square feet. Itong sa atin, Pinoy tayo, okay na ang 5x5 kasi preparation for timbering. Pag may low strap sa ilalim, pwede tayo mag-timber. Malaki pang lugar kasi ang 2 hanggang sa 3 tao sa portal. Then, pag may tubig na, ay kaya pa rin natin mag full casing na safety hanggang maabot natin ang target undernet. Okay? So yun buddies, 5x5 square feet. Tandaan, sa lahat ng mga tropa natin, dapat 5x5. Huwag kayong magliko-liko. Kaya nga nag-remap para makuha ang sentro. No? Center point. So saan ka pa maghukay? Paghukay mo, pag ganun, pag drip-drip ka, delikado yan. Hindi tayo nagmimina. Nag-treasure hunting tayo. Okay? May target tayo na tatamaan. Okay? So yun buddies. At ang considered tinatawag natin na benchmarker dito ay itong big boulder sa left side ko. Okay? Kung pansinin natin, malaking bato yan, no? Na bato talaga. No, normal, baka sabihin simento ba yan, Chris? De, bato yan. Malalaman natin kung simento, kung bubula yan sa muriatic. So, tingnan natin. So, malaki siya buddies. Tatayo ako dito. 3 feet ang taas niya eh. Dito. Din ang haba niya, 1, 2, 3, nasa 12 feet. Okay? Galing dyan sa dulo hanggang dulo, 12 feet to, no? Para siyang tinatawag natin na big boulder na animal marker, no? Hindi na natin sabihin kasi marami magtanong na anong degrees yan pag ganito, pag rabbit, pag bird, pag horse. Okay, so isa siyang considered siya is earthly branches BBM, no? May angle yan na makita natin. Okay, diretso lang tayo kasi considered siya natin na tinatawag siya natin na benchmarker dahil dito mismo inukit ang code nila. Ito, pwede malapitan. May samurai code to buddies eh. Okay. Isa, dalawa, yan. Okay? Ken, kung tingnan nyo, may 2 box dyan, no? Perfect talaga yan na naka-box. Ang pag-ukit ito ay parang bayoneta lang ginamit. Madali na ukitin nila dati kasi may chemicals din ukitan. 2 yan, no? Ibig sabihin nito ang 2 square, no? Sun, araw. Okay, may kanji to eh. Ba? Araw. Sun ang araw. Nasa est. Confirm with elemental marker isang tabas, est. Okay? 2 boxes, means est. Saan ang est? Kaya ginawa diyan, kinakating dyan. Laderize it up na. Isa,
dalawa, tatlo. Travel to est. Kasi nga, araw, est tayo. Okay? Kung pansinin nyo, pwede natin siyang maupuan. Benchmark. Kaya nga, benchmark eh. Yan. Okay? Yan, pwede ka mag-relax. Samantalang naghukay dyan, dito si General, nakatingin. Ayusin nyo ha. Ayusin yung mga marker. Pag magkamali kayo konti, ay, pugot ulo, harakiri kayo. Bakiro. Bakiro kayo. Ganun yan. Diba? Yan ang purpose. Bakit may upuan? Dito lang sinabi kanina. Okay. So ngayon alam na natin na est ang direksyon. Confirming. Ngayon, the second question, distansya. Ilang feet, ilang yards patungo doon kasi walang lock point. Wala kang makita na bato sa est. Pero pakita ko muna ang kompas kasi para malaman. Yan. Yan ang kompas natin, buddy, sa geology compass. Yan ang pointer, 90 degrees, est yan. Sa bakasimot niya, west. Okay? So, pabor ang upuan, patungo sa est. Pabor ang marker, na daw lang box, sa sunrise. Okay? So, this BBM is natural rock or natural boulder na ginawang marker para sa Treasure Boreal layout. Diba? Simple pero scientific siya. Kasi hindi naman makagawa ang marker ang hapon ng benchmark na aso na buhay, di ba? Tatakbo yan si Dugi. So dapat yung naka-fix talaga. Okay. Sa kabila nito is creek na yan. Nakaikot yan. Coating C. Creek na yan dyan. Pag anon. C-type yan. Na creek. Okay? Okay. So dito, balik na tayo. Alam na natin na ang kanji na to ay est. Ang direksyon. Simple, no? Hindi siya masyadong bold. Medyo abstract na siya. Pero makita mo talaga ang niche. Okay. Nabi sabihin. Pero narinig na. Niche. Est yan. Araw. Elemental marker. Tabas. May tabas. Yan. Okay. Wood element. Balik tayo sa question. Ilang feet patungo sa dig site? Okay. May given bodies. Okay. Ito ang pangalawang kanji na i-share ko naman para may maintindihan sa remapping. Ito, semester X. Yan o. Klaro lang. Yan. Kita nyo ang pagkaukit. Bayonita lang gamit yan, buddies, oh. Oh, close up, please, Black Phantom. X talaga, di ba? X or cross. Pag ganon ka, cross. Pag ganon tagilirin mo, X yan. Ibig sabihin yan ay code Joo. Ang code Joo ay sa Bisaya pa, napulo, Tagalog, 10. Sa English, 10. Okay. So, galing dyan, magsuka tayo ng 10 papunta sa S. So, ito na ngayon ang fulcrum point ng distance. So, huwag ka na doon. Ang kanji na yon na Nichin, nag-indicate lang siya na nasa S ang item. Ang number naman ito, numeric code or Bango code na ginagamit ng Japanese, papunta sa S, 10 feet. Okay. So, sukatin natin, bro. Para makita nila. Kung mag-lock dyan, kunin mo ang J's. So, dito ka sa X. Okay. Bakit 10 feet, Chris? Hindi 10 yards. Maliit ang X eh. Kung malaki yan, yarda yan. Center 10. Pagkita lang 10 sa akin. Ayan, balis, 10. Center Kaya, po. yan ang Center. center spot natin. Center po. Ayan. Okay? Good? Okay, thank you, bro. Okay. Si Mr. EB, oh. EBHS, Heavenly Steam. Basta siya na. May mata yan eh. Okay. Si X, ang ipasize natin ito ang kanji. Okay. So, ayan ha. Diretso muna tayo sa dig site. So, pagbilang natin ng 10, okay, 10 steps or 10 feet, ayan na. Inukay, umabot ng 3 feet. Okay, ano nakita natin? Lupa. Alangan naman backfill sila dito ng simento. Okay? Lupa. Yan o, clay. Medyo malapot. Pero, dyan sa clay na yan ay nakahalo ang mga tinatawag natin na HTM. Ang HTM ay tinatawag natin yan na hidden trail marker. Mga marker na nakatago. Itong BBM na to ay STM. So, ibig sabihin, surface trail marker. Marker na magbigay ng trail patungo sa dig site. Sa dig site naman, makuha na marker natin dyan,
ay tinatawag na hidden marker or hidden trail marker kasi trail sila going downward sa target. Ayun. Naunawaan siguro. Okay, so pag ganyan na, kailangan may makuha ng mga marker. May nakuha ba tayo? Meron. Okay? Okay. Bansay Team Tala! Bansay! Okay. Ano mga marker? Okay. Maliban dyan sa hindi nalinisan, diretso tayo sa mga nalinisan. Kaya, advice namin sa trenching pa lang, magdala ng tubig. Ito, oh. Balde ba? Ito, balde, oh. Ito siya. Balde, saka brush, para malinis ang bato. Saka magdala ng tubig na mainom. Kasi, mahirap kayo maghukay, walang tubig. Okay. So, ngayon na. Diretso na tayo sa hidden trail marker. Ganitong braso. Oh. Sa mga hidden trail marker na linis ito. Isa-isayin natin. Ayan siya, buddies. Mga malinis na. Okay? So ngayon, explain natin bakit tinatawag natin na pang-centering HTM ito. Una, tingnan natin si letter C. Yan. Sikat yan, letter C. Yan, di ba? Ito siya ang purma na letter C. Oh. Tamaan ng konti ng bara, pero yan talaga ang curve niya. Yan. Okay? Ibig sabihin yan, opening. Yan, opening. So, yun na nga, portal, ino-open natin. Next is, maya na yan. Ito muna. Ito ang tinatawag natin na color coding. Ito yung lodestone bodies. Alam nyo yung kiskisa ng alahas sa pawn shop? Ito yun. Pag kiskis mo ng alahas dyan, paglagay mo ng nitric acid, pag manatili dyan, ang agi ng alahas, good yan. Pag mairis, fake yan. Tapon mo ng alahas mo. Okay, dalawa siya. Oh. Itong sinasabi, pag maghukay tayo, kailangan may foreign objects. Siya ang naiba dyan sa ilalim. Malaki. Lodestone talaga. Yan na itim. Color coding black, good. Direct under sa color coding. Okay. Yun na. Si heart. Importante si heart. Kasi puso nga eh. Dyan ang puso ng mga Japanese. Ito siya si heart. Okay. The back. Okay, taas. Heart pa rin. Ang naka-intriga dito, buddies, kasi may Su marker siya. Okay. Ito si Su. Mirror type. Alam nyo to, ang guhit na to, dyan talaga yan, isa, dalawa, ang pangatlo to. Oh, medyo abstract lang siya. Su yan. Mirror type. Pag tingnan mo sa salamin, makita mo ang Su na original. Okay, ibig sabihin, wealth underneath, then you are entering in the portal, in the shaft. So this welt underneath ay tatamaan natin sa ilalim kasi dyan ka i-enter. Okay. Doon sa loob ng tunnel or shaft or ginawa nila sa ilalim. Yan, buddies. Okay. Then yung ito. Anong una nakuha ito, no? Okay. 3 inches lang yan. Alam ko yan. 3 inches yan. Standard yan. Ito na tatawag natin na triangle. Okay. Pag andyan sa taas, ibang meaning yan. Pag sa ilalim, chamber. Yan, code 5 pa rin yan. Code 5. Yan, triangle talaga, di ba? Okay. Ito. Dalawa yan sila eh. Ito. Same. Triangle din. Na may isang guhit. Ichi. So, after 1 yard, tingnan na naman. Code 5 pa rin yan. Okay. Ang nakapagtataka ngayon, buddies, itong tinatawag natin na puzzle type. Yan sila, no? Dalawa. Pareha triangle. Yan. Pag tagpiin natin yan. Yan. Yan na. 0-0 nakalak siya. Yan. Yan. Pareha sila eh. Yan o. Parang sliced bread na. Pizza. Pizza pa yun. 3 inches. 3 inches. 3 inches. So, ibig sabihin nito, sa 9 feet, bantayan ang marker. Ayan. Nakinig si bro. 9 feet pa lang, bantayan ang next trail marker. Ha? Marker lang muna pag-usapan natin. Okay. Yan, oh. Pizza pie. Okay. Ganda, no? Lagay siya natin dyan. Ano pa ang mga relevant? Ito, kung pansin niyo mga katid. Tapos iba-iba. Kung normal siya, naliring, makita mo, pareho lang mga bato-bato na smooth. Yung sa sapa. Pero ito, katid, saka iba-iba. No? May foreign nga eh. May black nga eh. May obsidian rock or hindi, may tawag nito, lodestone. Saka lumalabas si white.
Yan, nag-iisang white, foreign color. Code white. Okay, ang code white ay good. Okay. Pula. Nandiyan na si pula. Yan. Parang flag na ng hapon yan. Pula puti. Oh, ito pa siya. Si brownish. Na puti. Okay? Ayan, indication yan, no? Na may dadaanan tayong ganitong layering. Okay. Tapos, mga V-cut. Malaki oh. V-cut. Tapos, may letter V pa. Oh. Ang tawag dyan, V, south. So, pag sa taas ka, itong tinatawag natin na frog marker, the deposit is in south. Pero pag sa ilalim na, nangingitlog na yan si palaka. Diyan na siya nga nakatira eh. Huwag ka nang lalayo sa kanya. Parang frog. Frog marker. Ayan. Ito. Ayan, si Froggy. Indication. Ano to? Fire element. Bilang ng fire element sa 3 gram code 9. Again, ulitin ko. Mayroon talagang something sa 9 feet nito. Ito. No? Pero sa amin na yon, sikreto na ng team yan. Kasi yun, Noibi yan ang meaning yan. Code 9 yan. Fire element yan. Okay. Yung head. Ito, kakaiba din. Kasama ito doon. Gray. Imagine, ito siya, doon to sa bedrock. Ba? Bakit napunta dyan sa 3 feet? Oh. Ibang kulay na iba, yo. Okay, sige, dito. Ito siya. Okay. Parang ulo ng animal head. Anong animal siya? Yan. Okay. So ito, cushion marker to buddies. Basta putol na ulo, mag-ingat ka, no? There's something bobby traps under. Pero slight lang yan, hindi yan bomba. Ano lang yan? Poison traps. Normal lang yung poison traps sa dig site na positive. Okay. Mga V-cut na lahat yan, ito to. Kaiba naman siya. Black. Naburot-burot. Okay. Almost square type. Box type. Box type. Yan, box. Okay. Then, okay na yung triangle, no? Yung parang diamond. Ay, box type to. Yan. Diamond shape. Nang labasan na. Ito yung tinatawag natin buddies na geometric figures. May pyramid tayo eh. Yan. Okay, pyramid type. Ibig sabihin may chamber talaga siya. Yan. Kung tingnan mo side niyan, V-cut pa rin yan. Yan, perfect V yan. Yan. Okay. Yan. So, code 5, centering. Sa compass 3 grams, ang code 5, center ka palagi. Ang meaning na V, pag sa ilalim, 5 yan. Code 5, sentro. Okay? So, yun na ba? Hindi na natin isa-isahin dahil marami pa. Ito, triangle pa rin, oh. Ang dami talaga, no? Yan. Same pa rin yan. 3 inches. Yan, oh. Talagang tabas yan, tinatabas. So, kaya magtaka ka, bakit iba-ibang bato dyan? That means, not natural ang placement nila. Kung hindi, nilalagay talaga para maging marker. Okay? Ito pa. Ito maganda, bluish. May blue na, no? Indication of water kasi matubig dito. Kasi may sapa nga. Ganda nito, yung isda. Yan, putol oh. Cut. Okay. Yan. So ganito buddies ha, kasi pag may marker, linisin, tapos itabi. Tinatawag natin na ano tawag dito? Putol na pyramid. Ayan. Ito yung tinatawag natin na hidden trail marker. Ito yung guide natin na nasa sentro tayo ng hukay. So ayan lang buddies ang lilinisan namin. So marami pang iba. Pagdating namin sa 3 feet, okay, pinding muna kasi magplano ng full blast operation. Tsaka hindi lang yan test dig namin. Marami pa doon sa kabila. Okay? Hopefully naintindihan buddies. At lastly, pakita ko lang itong isang marker for big load. Ito siya. Yan. Kanji ng big. Die okay yan. Yan. Ito. Hindi kayo maklaro ha. Ito. Diretso yan. Yan. Big yan. So ito yung sinasabi natin na pag may maliit, may malaking dipo. Ito diretso yan. Okay? So dito na siya sa 315. Kasi sapa yan dyan eh. Dapat may sapa talaga. Okay? So dito 135. Pag dito ka naman sa benchmark, east-west alignment. East yan, west to.
Kaya, kung matitignan natin to, mayroong emboss dito ng marker. Dito na. Yan. Rectangle type, heart type, no, heart type, then D-type. Klaro lang? Yan. D-type. Okay? So, mayroon sa 135, mayroon sa 135, mayroon sa wood element, mayroon sa metal element. East-west, then, ginatawag natin na southeast and northwest. Metal and wood ang ginagamit nila. Okay? So, yan na. Yan.